makakausap natin agad-agad kasi may lakad. Yes. Ang chairman po ng Senate Committee on Justice and Human Rights at siya po ang magi-sponsor sa Senado magde-defend itong panukala ni Senate President Tito Soto III. Ang ating po makakausap si Senator Kiko Pangilinan. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Hi, good morning Nympha at Isa at sa mga nakikinig sa DZBB ngayong linggo ng umaga. Good morning. Yan, good morning po. At doon sa mga nakasubaybay din po sa atin sa Facebook, makikita ni si Senator Pangilinan dahil nasa Zoom si Senator. So, agad-agad, bakit po kinakailangan na magtayo pa ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa katiwalian sa flood control projects, gayong meron na ho ngayong existing na Independent Commission for Infrastructure o ICI, nandyan na rin po ang Ombudsman at nandyan na rin po ang Department of Justice? Well, tama yan. Nariyan na ang Ombudsman, nariyan din ang Department of Justice at yung ICI. Pero nakikita natin na sabi nga nung ating mga resource persons at pati na rin si Senate President Soto na siya ang principal author nung Independent People's Commission ay extraordinary itong sitwasyon natin. Napakalaking skandalo, pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya Chief Justice Puno, former Senate President Frank Drilon, at iba pang mga legal experts ang nagsasabing we need this Independent People's Commission para matutukan itong problemang ito, itong malaking corruption scandal na ito. Pagka po nalikha ito, mamaya pupuntahan natin na naisa yung powers. Kapag nalikha ito, anong mangyayari dun sa existing ICI, Senator? Well, ano na siya? Magiging paano yung functus officio ba ito? I-absorb. Ma-absorb ng IPC, yung ICI, dahil yung ICI mismo, sila mismo, si Justice Andres Reyes, si Secretary Babe Singson, they all say na kulang yung powers nila, no? 13 lang ang kanilang abogado, yung 10 pa daw volunteer, no? Wala silang immunity from suit, hinihingi nila yon. Humihingi din sila ng kapangyarihan para makapag either mag-request ng search warrant or seizure orders from the CA. Wala silang ganung klaseng kapangyarihan, no? At yung sinasabi nga ni Chief Justice Puno, yung power to freeze, di ba? Itong mga accounts. So yun ang ilan sa mga sinasabi nilang kakulangan. Kaya palalakasin natin at yun ang intention ng batas. Opo, doon po sa mga nabanggit nyo, bukod pa po doon, ano po yung target po na maibigay dito sa Independent Commission na ipinapanukala po ni Senate President Tito Soto? Kasi isa nga po sa mga sinasabi ngayon ng mga critics, lalo na sa ICI, walang ngipin, masyadong mahina, walang contempt powers at iba pa. Then parang sinasabi nga po nila, hayaan na lang yung Ombudsman at yung DOJ na mag-investigate. Well, ang sa atin nga kasi, babalikan ko lang, no? This is a unprecedented, extraordinary set of, sabihin na nating circumstances na grabe itong naging corruption dito sa issue na ito. Ghost projects pa lang, 421 na. Hindi pa kasama dyan yung substandard ng mga proyekto. Hindi pa kasama yung overpriced po. Overpriced. Kaya ang laking issue na ito eh. Now, we can actually, base dun sa discussions, pwedeng actually magkaroon ng tighter coordination ng Ombudsman at ang DOJ at ang Independent People's Commission. Ang halimbawa, yung batas na naipasa last year, yung Agriculture Economic Sabotage Law,
Ito yung agri-smuggling. Nakalagay doon sa batas, Section 17, na minamandato ang Department of Justice na bumuo ng pool of lawyers, prosecutors, para masuportahan yung anti-agri-economic sabotage council. So, pwede rin natin gawin yun. Oo, imandato ang ombudsman at ang DOJ to have a separate pool of prosecutors to support the Independent People's Commission. Ayun, opo. Ito po, Senator, isa po doon sa mga naging suggestion ni dating Chief Justice Renato Puno sa gitna po ng inyong hearing nung Friday ay bigyan itong lilikhain na Independent People's Commission o IPC ng kapangyarihan na mag-prosecute. Sila na yung direkta magsasampa ng kaso sa korte. Kasi, di ba ho ngayon yung ICI, anuman findings nila, binibigay din po sa DOJ tsaka sa Ombudsman. So kung ganun ulit ang gagawin dun sa IPC, di same tedious process po. Matagal pa rin mag-prosecute. Ibibigay ho ba yun dun sa inyong i-defend sa Senate, sir? Well, kaya nga yun ang sinabi ko kanina. No? Na yung, uulitin ko lang, no, yung anti-agri-economic sabotage law nakalagay sa batas, minamandato ang Department of Justice na mag-create ng pool of prosecutors para suportahan yung anti-agri-economic sabotage council. So, uulitin ko, pwede nating ilagay yan dito sa batas na the Department of Justice will create a pool of lawyers. The Ombudsman will create a pool of lawyers to support the Independent People's Commission in its in prosecuting, di ba? Those involved in the flood control and other infrastructure. Pero sir, bakit ilalagay pa po sa IPC kung nandun na po sila sa DOJ tsaka sa Ombudsman? Hindi ho ba magiging redundant lang o magpaparot pa rito lang? Kasi nga ang they will support. Hindi naman labag sa batas. Yun nga yung batas. Opo. They will support. In other words, yung fact-finding ng Independent People's Commission, andun na. Nasa batas na rin yung ang coordination with the Ombudsman and the Department of Justice para hindi na ipapasa ulit sa DOJ. The law, as we see it, will mandate the DOJ and mandate the Ombudsman to create a panel of prosecutors that will support the Independent People's Commission. So, nandun na sila sa fact-finding pa lang kasama na yung DOJ at yung Ombudsman. Hindi ba? Tapos, pagka natapos yung fact-finding, yung pool of prosecutors na yun, pool of ombudsman prosecutors, Sir, sorry. Sir, medyo nag-in and out lang po yung signal. So that's something ng smuggling, agri-smuggling. Okay. So, sino po ang magkakaroon ng last say, Senator Pangilinan, pagka ho ipa-file na sa korte yung kaso? Sir, parang naghang. Can you hear me? Sir, naghang lang po. So, sir, yung tanong ko lang po, sino yung last point dito sa issue na ito? Sino ang may last say? Sino may huling salita po kung ipa-file na sa korte yung kaso? Subject to the approval po ba o anong proseso dadaan sa Ombudsman, Justice Secretary? Pag-usapan na lang nila. Opo. We will assume that they will presumption of regularity. Sila ang magpulong, magde-decide, ifa-file. So kailangan silang mag-coordinate at kailangan silang mag-usap. Di ba? And I am sure na itong mga kasi ilalagay natin doon dapat persons with integrity, probity and track record, di ba? And then sir, bibigyan ho ba ng kapangyarihan na
magsabpina ng mga bank records? Bibigyan ho ba ng kapangyarihan na mag-issue ng whole departure order? At saka mag-contempt? Yun yung wala sa ICI ngayon eh. Well, ang sa akin dapat, no? Pero kinakailangan siyempre, nire-respeto yung karapatan ng ating mga magiging resource persons. Naintindihan ko yung concern ni former Senate President Drilon, no? Pero ang sa atin naman dyan, yung right against self-incrimination is still a constitutionally guaranteed right, a Bill of Rights. So, kung ayaw nilang sagutin yung tanong sa fact-finding, then they will just have to invoke the right against self-incrimination. Nakarapatan nila yun. Pero hindi pa pwedeng hindi ako magko-cooperate. Hindi pa wala akong pakialam sa inyo. Diba? Hindi pa pwede yun. Kasi yun yung nagawa ng mga diskaya dito sa ICI. Bigla sinabi, hindi na kami magko-cooperate, hindi na kami babalik. Ganun na lang ba yun? Yes. They should cooperate, but they have the right to invoke itong karapatan nila against self-incrimination. Senator Pangilinan, ano po yung target natin ng approval nitong bill na ito? Target po ba natin na maipasa ito bago magpasko? Or meron na po kayong napag-uusapang ganoon? Sana bago magpasko dahil kailangan natin bilisan. Di ba? Ang taong bayan, ang panawagan, nakakalungkot ang kanilang obserbasyon, no? Na wala namang nakukulong dyan. Diba? Hanggang hearing lang yan, pero yung mga malalaking tao exempted sa criminal liability o kaya absuelto. Pero kung kayo po ang tatanungin, Senator Pangilinan, so far po, sa nakikita nyong trabaho or ginagawa ng ICI, kontento ho ba kayo? Well, kaya nga natin gustong palakasin dahil hindi tayo kontento, no? Hindi sila, at sila na mismo nagsabi, no? Na kulang ang kanilang tauhan. Abonado pa nga sa ngayon dahil hindi pa nare-release daw yung kanilang budget per 40 days. See? So, we really need to step up. Diba? Yung kanilang mga iniimbestigahan, ang daming pera, diba? Maraming resources. Dapat kung seryoso talaga tayo, and that's why precisely merong ganitong panukalang batas dahil gusto nating seryosohin. Buti nga natanong ni Senator Pangilinan yun nung hearing, hindi ba? Tinanong niya magkano ba yung budget ng naaprubahan ng DBM. Tapos lumabas, apparently, nag-submit na yung ICI ng request. Hanggang ngayon wala pa. So dapat pala, buti makakalampag, sir, dahil sa pagtatanong niyo, nakakalampag yung DBM, nabilisan naman, hindi ba? Yes, dahil mahigit isang buwan na sila, wala pang budget. Kawawa naman. Bakit naman, di ba? Ang laki-laki ng trabaho. Tsaka yung upa pa lang sa building, di ba? Yung upa sa kanilang opisina. By the way, Senator Pangililinawin ko lang din po, kung sakasakali na maging ganap na batas po itong IPC, no, gaano katagal yung buhay niya? Kasi baka sabihin nila, kapag nagbago ang administrasyon, lulusawin yung IPC. Well, nabanggit din ito ni Senate President Drilon, former Senate President, na hindi naman intention ng panukalang batas na maging permanente itong Independent People's Commission. Dahil na unusual, extraordinary ang mga pangyayari, it requires an extraordinary remedy. But he said, and I agree with him, it should not be a permanent body. Precisely because nariyan naman in the long run yung ombudsman, nariyan din ang DOJ. And then sir, so most likely yan siguro at maximum 3 years hanggang 2028. So bago matapos, but let me say also that 3 years to file these cases is too long. Diba? So kahit bigyan natin sila ng buhay ng 3 taon, hindi ibig sabihin ganun din katagal bago sila magsampa ng kaso. Hindi, that is not the intention of the law. And then, ito ba yung budget para dito? Kasi magre-require ito ng pondo hindi ba? Mga pangsweldo sa manpower, abogado. Maiihabol ito doon sa 2026 budget? Good question. No?
So tatalakayin natin yan sa technical working group. Dapat maihabol. Total, pag maipasa ng mas maaga, dapat meron ng provisions for appropriations. And hopeful po kayo na ito ay hindi magtatagal yung debate sa Senado para maihabol sa budget, maisabatas ito, sabi nyo nga po, hopefully bago magpasko. Kung mas-certify ng Pangulo as urgent, mas lalong magagawa ito. Kinakailangan nating ding habulin, siyempre, ang national budget debates. Sa Senate, alam naman ninyo yan. Opo. Pagka nag-umpisa na yung debate sa Senado, sa budget, wala nang ibang tinatalakay. So, kinakailangan nating tiyakin, no, na we will, as best as we can, diba, pass this measure. And we hope susuportahan ng lahat ng mga senador itong measure na ito. And then sir, hindi ba may suggestion na habang magki-create kayo ng ganito, sabayan ng ng batas para po makakreate ng panibagong division ng Sandigan Bayan? Kasi ang dami hong lilitisin at saka ngayon ang sabi ni Ombudsman Remulla, may request na rin sila sa Supreme Court para po dagdagan yung o mag-assign ng RTC specific sa graft cases para mabilis yung paglilitis ng kaso. Kailangan ho ba yung gawan din ng batas, yung RTC dedicated sa graft cases at saka po yung another division ng Sandigan Bayan? Well, I've already been able to talk privately sa ilang justice, sa Sandigan Bayan Justice. But initially, ang sabi nila, hindi kailangan. Kasi kaya nila daw ma-absorb itong mga kasong ito. In fact, the presiding justice, Ekong, already said na kaya nilang pabilisin, no, ang paglilitis. Sana pabilisin ang paglilitis at may makonvict. Yun nga. Tsaka kasi bumilis din yung acquittal na Sus Maria. Mabanggit ko na lang din po, Senator Pangilinan, kasi di ba nung nakalipas na linggo may decision sa Sandigan Bayan patungkol po doon sa PDAF scandal. May mga nagsasabing mga kababayan natin na ang tagal-tagal na nagkaroon ng paglilitis dyan sa pork barrel anomaly. Kaya lang ang ending mga acquittal na absuelto yung ilang mga akusado. Dito po sa flood control, nahahambing po din kasi baka daw ganung katagal yung paglilitis. Baka same headlines, 3-4 years tapos eventually, maa-acquit din po yung mga accused. Paano po kaya maging, o dapat na gawin ng ating gobyerno para po hindi matulad sa ganung pong sitwasyon? Well, tama yan. In fact, bago pa nga nitong acquittal na ito, nabanggit ko na yan, na kung hindi sana nagkaroon. Alam mo, nung yung Napoles case, yung scandal, naalala ko yun, mahigit 20 senador ang napangalanan dyan. Opo. At alam ko yun, dahil hinahanap ko yung pangalan ko, alam ko wala. Buti na lang ako. At over 100 congressmen. No? Kaya nga sabi ko, kung yun sana, hindi nauwi sa mga absuelto, baka hindi nangyari, di ba? Itong flood control scandal na ito. Pero andyan na yan, no? Mababa ang conviction rate ng Sandigan Bayan. It's only 47%. Ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. At nabanggit din sa atin nung ilang mga justice ng Sandigan Bayan, meron silang about 5,000 unserved arrest warrants. Wow. Ibig sabihin, hindi na-aresto yung mga dapat arestuhin. Paano mo lilitisin? Wala kang jurisdiction dun sa tao, di ba? Kasi requirement yan, no, sa ano natin, hindi pwedeng litisin pag walang arraignment, no? Kaya paano mo i-arraign kung hindi mo ma-aresto? But anyway, so you're right. Hindi natin masisisi yung tao na habang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, meron talagang mga nagko-comment na ang dami na puro investigasyon yan, pero wala namang kinukulong, yung maliliit lang. And that should be, di ba, an eye-opener for the Sandigan Bayan and the judiciary and the Supreme Court. Dahil pati ang Supreme Court in previous rulings involving these cases, yun na nga, di ba? Hinayaan o binigyan ng mga ruling na pumabor dun sa mga akusado. No?
So yun, I think in the end, in fact, nung nag-hearing yung Blue Ribbon Committee, sa umaga, meron akong hearing sa judiciary at sinabi ko, budget, kasi Committee on Justice Chairman ako at sa Finance Committee. Sabi ko sa kanila, habang yung hinihiring doon, di ba, nangyayari at lahat ng tao doon nakatutok, ang magiging dulo niyan, sabi ko, dito, sa Supreme Court at Hudikatura at Sandigan Bayan. Hindi ba? Opo. So I also spoke to one Supreme Court Justice and nirelay ko sa kanya na ganun talaga ang sentimento ng tao. Kaya baka naman, ika nga, di ba, bekeneme. Tama. Ngayon, magseryoso na sila. And I said this also. Otherwise, baka magising na lang ang Supreme Court at ang Sandigan Bayan na sila na ang nirarally ng mga kababayan natin dahil galit at gustong makita ang pananagutan dito sa malaking skandalo na ito. Senator, sorry. And by the way, if I may add, Opo. Tinanong mo kasi baka ganito ang mangyari na naman. Ate, sa akin, ang sagot sa tanong na yan ay tanong din. Depende kasi yan. Ang taong bayan ba ay hindi makakalimot. In other words, sinusuportahan natin itong mga peaceful protest actions ng bayan para manawagan ng accountability dito sa ito. I think the best safeguard pa rin sa public accountability ay yung taong bayang naninindigan, kumikilot, kinakalampag ang gobyerno in a peaceful manner, di ba? And that is protected by the Constitution, the right of our people to peacefully assemble in order to petition government for redress. Karapatan yan, dapat nire-respeto. So ang hamon, wag tayong magbibitiw. I understand, mayroong November 30 rally. Let us speak up. Diba? Yung ating kapangyarihang magsalita o karapatang magsalita, gamitin natin at para marinig. Yung mga Supreme Court justices, yung mga senador, sensitive din yan. Mga tao din yan. Pag nakita ng hindi papayag ang taong bayan sa whitewash, hindi papayag sa cover-up, mayayanig ang burokrasya. Tsaka yung sabi niyong sana wag tayong makalimot. Pagdating ng eleksyon, kasi nananalo pa rin. Di ba? Maraming nagkaka-amnesia. Nagkaka-amnesia pag eleksyon. Bago nung 2025 election, ako yung commencement speaker sa UP Diliman, sinabi ko na yun sa darating na mga halalan, wag na natin yung mga sinungaling, yung mga magnanakaw at yung mga kurakot. Meron mga recidivist kasi talaga. nakakawala 'di ba, recidivist na. Senator, balikan ko lang yung IPC, bibigyan ho ba ninyo dun sa inyong irerekomendang panukalang batas na bigyan ng immunity yung pong uupo sa IPC? Pinag-aaralan natin yan. No? Pwede ba yun, sir? Baka hindi ba ito maging unconstitutional kung bibigyan sila ng immunity? Kasi yun yung mga Truth Commission, Agravo Commission, nabigyan din ho ba sila ng immunity noon? Well, that's why we're looking at President. Pero ang isa posible is also to provide them legal cover and legal support. Diba? Ibig sabihin, magbabigyan sila ng, in the event, diba, na mayroong ganung mga pagsasampa ng kaso, dapat siguro mabigyan sila ng legal assistance, no? I-assign ng gobyerno, etc. The other thing is yung power, yung restraining order o yung tinatawag na injunction. Ayan, opo. Sinuggest yan ni Chief Justice Puno na Supreme Court lang at hindi ang mga lower court ang pwedeng sampahan ng petition for prohibition sa Independent People's Commission. Pwede ho ba yun? Pwede po ba yun, Senator? Hindi din ho ba yun walang lalabagin sa Constitution kung pagbabawalan yung RTC na mag-TRO sa kanila? Pwede yan. In fact, may mga batas na pinagbabawalan ang lower courts na Supreme Court lang or CA or Supreme Court. It's a question of providing jurisdiction, 'di ba, for our courts, sino ang mayroong jurisdiction. Pwede nating
ilagay sa batas yan. So isa na lang, alam ko may lakad ka. Si Senator Ping Lacson, na po siya, nag-schedule ng hearing ulit ng Blue Ribbon Committee sa November 14. Sabi niya kung siya ulit yung pong ma-elect na chairman ng committee pagbalik ninyo sa session sa November 10, ibig sabihin open siya. Number one, sir, sang-ayon po ba kayo? Kasi isa kayo sa na-offeran na maging chairman ng Blue Ribbon nung pong nag-resign siya. At pangalawa, dun sa pagtanggap niya dito sa chairmanship ulit ng committee, hindi ho ba manganganib ang Senate presidency ni Tito Sen, ni Senate President Soto, sir? Well, unang-una, bakit ko na to? I publicly, ang statement ko nung siya nagtangka pang magbitiw, sinasuggest pa lang niya, hindi pa siya nagde-decide. I already said, wag. Sabi ko, totoo, merong mga hindi nasiyahan dun sa ilang mga bitiw niyang salita, pero wala sa amin sa majority ang nagsabing papalitan siya. That's one. And two, sinabi ko rin, for the sake of stability, di ba? And certainty. Kasi nagkaroon ng vacuum sa leadership, di ba? Nagkaroon ng mga agam-agam, di ba? So I said, for the sake of certainty and stability sa ating Senate investigations as an institution, dapat sana mag-reconsider siya. And he has. So we're thankful for that. And regarding itong kay Senate President Soto as his leadership, ako right now, I don't see any threat. Nakita kong stable. Nakikita ko ang full support ng majority kay Senate President Soto. So yun. Ang aking personal na base sa aking experience. No? Safe. Diba? And stable ang Senate under his leadership. So sasabihin ninyo, Tito Sen, safe ka rito. Tsaka alam mo, in the end, sino ba ang huhugutan namin ng dagdag na lakas? Taong bayan. At ang taong bayan, ang gusto nila, katotohanan. Ang gusto ng taong bayan, walang whitewash. Diba? Ang gusto ng bayan, kung nasaan ang ebidensya, doon tayo. We will be guided and will be led by the evidence. Hindi papayag sa whitewash ang ating mga kababayan, hindi papayag sa cover-up. At dahil ganun, as long as we continue to search for the truth and merong accountability and transparency, palagay ko dyan tayo kukuha ng matinding suporta. And with that, sir, maraming salamat po sa panayin na ito. Sa ulitin po, Senator. Happy Sunday. Maraming salamat. Uulitin ko, huwag magbibitiw ang ating mga kababayan. Makialam, tumaya. Naalala ko yung kasabihan nung ako'y student leader pa sa UP. Si Dante, isang manunulat, Alighieri, yung Inferno. Sabi niya, the hottest place in hell is reserved for those who during times of moral crisis choose to remain neutral. Kaya hindi ito panahon para magwalang kibo at manood. Panahon para tumaya, kumilos, at uulitin ko, ang pinakamalakas na puwersa para sa public accountability at safeguard sa pang-aabuso sa gobyerno ay ang taong bayang nagsasalita, naninindigan at kumikilos. Yun na lang po. Huwag tayo magbibitiw, huwag mawala ng pag-asa. Yes. Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming salamat. Salamat po. Mga kapuso, si Senator Kiko Pangilinan po ang ating nakapanayam. Siya ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights at siya po yung